Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. And the Golden Dove for Best Science and Technology Journalist goes to Angelo Palmones, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee, Best Science and Technology Journalist, si Angelo Palmones sa Magandang Umaga, Pilipinas! DZRH, Magandang Umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang Umaga, Pilipinas! Ay, sa mga nakakalimot, 30 tayo ngayon ng Abril, Thursday. Huling araw po ng Abril ng 2026. Baka kayo nakakalimot ha, May 1 na bukas ha, baka magkamali kayo ng petsa. May 1, Labor Day, walang pasok. Kahapon ang birthday ni Ma'am Evan lang. Ma'am Evan lang, dyan po sa Las Vegas, happy birthday. Bali kasi tama pa rin, 30 pa lang ngayon dun sa 30 pa lang sa Las Vegas. Sige, tuloy na natin ang ating mga balita. Bahagyang bumaba ang bilang ng mga pamilyang Pilipino na nagsasabing sila ay mahirap. Mata ito sa pinakuling self-rated na poverty and hunger rates ng bansa. Ginawa ng Octa Research para sa unang quarter ng 2026 na nangyari sa pagitan ng March 19 hanggang 25. Sa resulta ng survey, lumalabas na 35% ng mga respondent ang nagsabing mahirap ang kanilang pamilya o mas mababa kumpara sa 33% noong Disyembre ng 2025. Pinakamataas ang self-rated poverty sa Mindanao na may 56% na porsyento o 56%. Talagang napaka-consistent 56% na porsyento. Taas ha. Ang Visayas meron namang 44%. Samantala, nananatiling matatag naman ang hunger incidence rate kung saan 70% ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa nakalipas na 3 buwan o halos kapareho lamang ng 16% noong Disyembre. 83% ang nagsabing hindi sila nakaranas ng gutom o isang punto lamang ang binaba mula sa dating 84. Happy birthday kay Manang Milky Rugunan ngayong araw na ito. Manang Milky. Magandang umaga, Pilipinas! Manang Milky, baka naman. Paalala lang, Manang Milky. Si Lian Loreto mula sa Pag-asa, kasama naman natin. Ma'am Lian, magandang umaga. Yes po, magandang umaga po Sir Angel at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Ngayong araw po patuloy na umiiral itong easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko at ito po ay magdadala ng maulap na panahon na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkulog at pagkidlat sa may eastern sections ng Visayas at Mindanao. But for Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, inaasahan natin yung patuloy na mainit at maalinsangang panahon. Kaya yung heat index po natin ngayong araw may 7 po tayo na lugar na maaari pong mag-danger level, kabilang po ang Metro Manila hanggang 42 degrees Celsius po ang ating forecast na heat index ngayong araw at pinakamataas naman po sa Sangli Point, Cavite at sa may Aborlan, Palawan nasa 43 degrees Celsius po. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan at stay hydrated po tayong lahat. Yan naman po ang latest mula dito sa Pag-asa. Lian Loreto, magandang umaga. Lian, ano yung bigla ang buhos ng ulan sa sa may hailstorm pa kahapon? Sa may bandang Atok?
Well, yung hailstorm nga po kahapon ay yun po ay cause ng thunderstorm activities, no. So kung malawak po or super lakas po nitong thunderstorm, maaari po tayo makaranas ng hailstorm. Hanggang kailan tong ganitong mga episode? Yung mga ganitong episodes po, no, habang nandito pa po yung easterlies ay posible po talaga tayo makaranas ng ganito. So may mga susunod pa dito. Sana kawawa yung mga magsasaka. No? Ayun o, gagahuli, no? Opo. Bakit hindi siya natutunaw? Well, dahil sa atok ay nasa taas na, no, yung mga hailstorm po kasi ay usually kung nandun na po sa taas, yung hailstorm na yun ay possible na pagbaba nito sa land ay matunaw na ito. Ngunit dahil nasa atok na po yung location ng thunderstorm activity na yun, so pagbaba niya, malamig pa rin yung lugar kahit hindi po natunaw yung hail. Pero originally, gaano kalalaki ito? Mas malalaki siya kaysa dito sa Gaholen. Well, depende po yun sa lakas ng thunderstorm. Okay. Pero hindi lang naman sa atok nangyayari ito, ma'am, di ba? Kahit sa iba pang Yes mga po, lugar. tama po. Oo. Yes po. Medyo mas malalaki lang yung kanila doon, mas visible kasi nga malamig yung mataas yung bundok, malamig. Doon sa Yes medyo po, tama po. Okay, sige. Hanggang kailan to? Hanggang katapusan? Hindi naman. Well, habang yun nga po, kung habang nasa easterlies pa po tayo, no, ay possible pa rin po talaga magkaroon ng mga thunderstorm na maaari pong magdulot ng hailstorm. Hanggang kailan ba usually yung easterlies natin? Well, magta-transition po tayo patungo sa habagat season, possible by June. By June. Matagal-tagal pa pala. No? Anyway, kailangan din naman ng reprieve naman ng natin dahil sobrang init din sa mga hapon. Yes po. Sige, Ma'am Lian, maraming salamat. Magandang umaga. Maraming salamat po. Ingat po tayo. Si Lian Loreto mula po sa Pag-asa. Magandang umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Commission on Higher Education walang magiging pagtaas sa tuition sa kolehiyo at mga universidad para sa academic year 2026-2027. Ayon kay Chairperson Shirley Agrupis ng CHED, maraming paaralan ang humiling na magtaas ng tuition at iba pang bayarin, ngunit hiniling ng ahensyang ipagpaliban ito sa gitna ng energy crisis dulot ng giyera sa gitnang silangan. Sabi ni Agrupis, hindi ito ang tamang panahon para magdagdag pasanin sa mga estudyante at mga magulang. Sinabi pa ni Chairman Agrupis, nauunawaan ito ng higher education institutions at magkakaroon naman sila ng pulong kasama ang CHED. Samantala, natapos na rin na niya ang pag-aayos ng tuition at fees ng mga state universities and colleges na pinupondahan naman ng gobyerno. Sakalaw ito ng Republic Act 10931 o Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Idineklara ng House Justice Committee na may probable cause ang dalawang impeachment complaint laban kay BP Inday Sara Duterte. Unanimous ang naging pasya ng komite makaraang paboran ng lahat ng miyembro ng Committee on Justice, 53 sila. Ang motion ay deklarang may sapat na batayan ng naturang mga reklamo. Kahapon ang huling pagdanig ng komite kaugnay ng impeachment laban kay BP Inday, kung saan tinalakay ang umano'y death threats ni BP Inday sa first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, muli namang magpupulong ang komite sa May 4 para sa pinal na ulat bago ito ipresenta sa plenaryo para pagbotohan at mayakyat sa impeachment court. Nobody registered an objection. And in accordance with our rules, that means that the motion is approved by unanimous vote. Nevertheless, for purposes of our records, let me place on the record that there are 53 justice members confirming their support in the motion to declare the existence of probable cause. Kinestyon ni House Justice Committee Chair Gerby Luistro kung sino ba talaga si BP Inday Sara sa harap ng mga kinasasangkutan nitong issue. Sa kanyang opening speech sa impeachment hearing kahapon, sinabi ni Luistro, ang issue ay hindi naman tungkol sa discrepancy ng financial records kundi sa karakter ni BP Inday Sara na siyang nag-utos na ipapatay ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Iginit ni Luistro, dapat linawin ni BP Sara kung siya ba ay isang public servant na sumusunod sa batas o isang leader na naniniwalang siya ay higit pa sa batas.
Sa ba talaga ito? Ang Vice Presidente, ang ikalawang pinakamataas na opisyal ng Republika ng Pilipinas na malinaw na nagbanta sa buhay ng presidente, na nag-utos na patayin ang presidente. Siya ba itong uhaw sa karahasan na nakuha pang magsalita tungkol sa pagpugot ng ulo ng presidente? Nagbabala si mamamayang Liberal Party List Representative Laila de Lima hinggil sa tinatawag nitong mas malawak na pattern ng karahasan sa pamilya Duterte. Ginawa ni de Lima ang pahayag sa pagdinig ng Kamara kahapon kaugnay ng impeachment case ni VP Inday Sara kung saan tinalakay ang umano'y mga naging pagbabanta ng Vice Presidente sa buhay ng first couple at dating House Speaker Martin Romualdez. Binanggit din ni de Lima ang naging pahayag din kamakailan ng kapatid ng pangalawang Pangulo na si Davao City Mayor Baste Duterte kung saan sinabi nitong nais niyang pugutan si Pangulong BBM. Ayon kay de Lima, iisa lamang ang hulma ng magkakapatid na mula sa kanilang amang sinating Pangulong Rodrigo Duterte na nasa kustodiya ngayon ng International Criminal Court dahil sa war on drugs na pumatay ng libu-libong Pilipino. Iginit ang mababatas, hindi lamang ito usapin ng banta sa buhay ni Pangulong BBM kundi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan sa ilalim ng mga Duterte. Magpupulong muli ang House Committee on Justice sa Lunes, May 4 upang formal na ilabas ang pinal na ulat ng resolusyon at mismong articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos na pagtibay ng komite na merong sapat na batayan o probable cause ang dalawang impeachment complaint laban sa Vice Presidente, kaugnay na may irregularidad sa paggamit ng pondo ng bayan at death threat laban sa Pangulong Bongbong Marcos. Matapos ito, dadalhin ang usapin sa plenary session ng Kamara para pagbutuhan at kapag nakakuha ng sapat na boto, iaakyat ang reklamo sa Senado na magsisilbing impeachment court. Iginit ni Senior Majority Leader Lawrence Defensor na ang mga ginawang pagbabanta ni VP Inday Sara kay Pangulong Bongbong Marcos ay hindi lamang basta krimen kundi isang impeachable offense. Ayon kay Defensor, ang death threats ni Duterte sa first couple at kay dating House Speaker Martin Romualdez ay pagtataksil sa tiwala ng publiko, isang high crime na nagawa ng isang Vice Presidente ng bansa. Sinigundahan naman ito ng mamamayang Liberal Party List Representative na si Laila de Lima. Iginiit na ang pagbabanta laban sa Pangulo ay banta din sa pambansang seguridad at katatagan ng pamahalaan. Sinabi ni de Lima, hindi ito dapat palagpasin ng House Justice Committee, lalit insultuhan niya ito sa bawat Pilipinong gumagalang sa batas at pinahahalagahan ang pagkasagrado ng buhay. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 14 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato ng kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride.
Falcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS Galalala Falcon! Galalala Falcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Sa loob ng 86 Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Impormasyon kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga sa mga suki natin dyan po sa Japan. Hayo gozaimasu sa mga suki natin. Magandang umaga sa mga Pilipino sa Hong Kong, sa Taipei, Taiwan. Good morning. At sa mga suki ho natin dyan po sa Bangkok. Yan, maraming mga taga-Bangkok pala ho nakatutok ho sa atin na ganito kaaga. No, ha? Good morning. Baka pabalik na kayo ng Pilipinas. Huwag nang magpasalubong ng imported na tsokolate. Tangkilikin natin ang gawang atin. Ang Tangerine Chocolate po ay brand ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon nagpuproduce na ho sila ng dekalidad na cacao beans, pinaprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. Tangerine Chocolate, 100% gawang lokal but taste and looks global. Tinulungan ito ng DTI at ng DOST. May mahigit 10 variants yan ha. Ang mga raw material galing din sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. At sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka. Pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin. Pakiusap ni Dr. Helen Tan, sana naman ay ating tangkilikin. Magandang umaga, Pilipinas! Alita ng mga anak ni Nora Honor dahil nga ba sa usapin ng mana? Alamin natin kay Gorgie Rula. Good morning, Gorgie. Mainit pa rin pinag-uusapan at pinagtatalunan ng issue ng mana sa mga anak ng namayapang superstar Nora Honor. Nagdeklara na si Ian De Leon na siyang tunay na anak ni Nora na siya ang legal na makakapagmana ng estate o ng mga naiwan ng namayapang aktres. Hindi malinaw kung ano talagang tunay na dahilan pero hindi na naging okay si Ian sa mga anak na inampon ng kanyang ina na sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Minsan lang nagbigay ng pahayag si Lotlot tungkol dito sa pamamagitan ng kanyang legal counsel pero si Matet ang pinaka-vocal at talagang nagpo-post sa kanyang social media account na wala raw silang pakialam kung wala silang mana. Masaya raw silang apat na magkakapatid. Ang huling post pa nga ni Matet sa kanyang Facebook account, ang sabi nito, post ko lang uli, pag nakapagbigay ng impormasyon kung sino ang nagsabing naghahabol kami, may prize. Comment down below. End of quote. Si Lotlot ang unang nag-react na natatawa na lamang daw siya. Pero marami sa mga Noranians ang mga nagbigay na kanilang
ang komento o ng suggestion at hindi nagustuhan ni Matet ang komento ng iba. Merong nagbigay na yan daw tuloy ang nangyayari dahil sa mga mana na iyan. At sinagot agad ni Matet ng walang mana, bastusan meron. End of quote. Sinasabi ni Matet na hindi raw siya titigil sa pagsasalita o pagbibigay ng pahayag para ipaglaban sa kanilang apat na magkakapatid. Hindi na nga kasama doon si Ian De Leon. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang umaga, Pilipinas! Ano ba yan? Kadalasan yun ho sumisira sa mga magkakapatid, ano ha? Oo, kung may dapat bahaginan, dapat share. Equal share. May ano naman may panuntunan naman, may guidelines naman ng batas kung paano maghahatian ng yaman. Itinuturing ng National Bureau of Investigation na inciting to sedition at 3 counts ng grave threats ang ginawang pagbabanta ni BP Inday Sara sa buhay nina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa impeachment hearing kahapon, sinabi ni Attorney Melvin Matibag, malinaw na paglabag sa batas ang naging death threats ni BP Inday para nanakunan mismo sa kanyang live stream video noong November 2024. Kasabi nito, iginit ng direktor ng NBI, hindi kailangan ng malalimang paliwanag hinggil sa naturang usapin dahil sapat ng patunay ang nasabing video. May legal background when you say reps ipsa loquitur is the thing speaks for itself. Ibig sabihin, there's no room for interpretation, hindi mo na kailangang ipaliwanag, kundi lumalabas dito ay yan ay dyan na mismo, ipipick up mo na ron. And ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. No further questions, Madam. May lead na ang National Bureau of Investigation sa pagkakakilanlan ng hitman na manikinontrata ni BP Inday Sara para sa assassination plot laban sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sakaling siya ay mapatay. Bagamat tumangging pangalanan, sinabi ng NBI Director na si Melvin Matibag, may ilang personalidad na silang under surveillance. Ayon kay Matibag, ang umunay hitman ay posibleng isa sa 500 security detail ni BP Inday Sara na kinabibilangan ng mga aktibo at dating miyembro ng Armed Forces of the Philippines. Iginit ng NBI Director, nagpapatuloy ang kanilang investigasyon at nakikipag-ugnayan sila sa iba pang ahensya para makilala ang naturang hitman. If you recall, doon po sa video ni Vice President, sinabi niya na no joke, nag-hire na siya ng assassin. Ano po? And we're trying to identify and pinpoint the assassin. And just to let you know, we have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. But I have to caution you and immediately say that I apologize that we cannot name the names of those individuals naming sinusundan. But we are zeroing on several individuals already na maaaring yun po yung kinausap niya doon sa threat na ginawa po niya. Nilinaw din ng National Bureau of Investigation, hindi artificial intelligence o AI generated ang death threat video. Sa impeachment hearing kahapon, tinalakay ng House Justice Committee ang video ng online press conference ni BP Inday Sara noong November 23 kung saan pinagbantaan ang buhay ni Pangulong BBM, First Lady at ni dating Speaker Romualdez. Nang tanungin ni Committee Vice Chair Isabel Maria Zamora, sinabi ng NBA agent na si John Mark Calilong, authenticated ang naturang video at tiniyak na hindi ito altered o AI generated. So you confirm po that that you submitted a copy of the video that you authenticated to the Committee on Justice, and what we played earlier is the authenticated video. Yes, Your Honor, it's part of the authenticated video. Okay, tapos dahil dito po sa inyong proseso ng pag-authenticate, sigurado po tayo na hindi edited, altered, or AI yung video po na hawak po ninyo at pinasa niyo po sa amin. Yes, Your Honor. Binanggit din ni Calilong na si dating presidential spokesperson Harry Roque ang nag-stream ng naturang online press conference. Hindi binuksan sa pagdinig ng House Justice Committee kahapon ang selyadong green box mula sa Bureau of Internal Revenue na naglalaman ng tax records sina BP Inday at ng asawang si Attorney Mans Carpio.
Ito yung makarang ibasura ng Komiteng Motion ni Representative Leila de Lima na silipin ang laman ng naturang kahon bilang bahagi ng impeachment proceedings. Nakakuha lamang ng 6 na botong pabor ang motion ni de Lima, 38 naman ang kumontra at walang nag-abstain. Magugunitang isemete ng BIR ang nasabing greenbacks noong April 22, ngunit hindi ito binuksan dahil maaari lamang umnang gawin ang pagbubukas sa isang executive session at hindi sa isang pribadong pagdinig. With 6 votes in the affirmative and 38 votes in the negative, with 0 abstention, the motion to open the box is hereby denied. So ruled. Let it be placed on the record that the committee will not open the box. Tinawag naman ni Akbayan Party List Representative Shell Jokno na diversionary tactic lamang ang paghain ng reklamo ni Atty. Man Scarpio laban sa mga matataas na opisyal ng Bangko Sentral ng Pilipinas, Anti-Money Laundering Council at ilang mambabatas. Ito ay may kaugnayan sa manoy paglabag sa Bank Secrecy Law dahil sa inilabas na bank record ni Carpio at BP Inday Sara sa impeachment hearing ng Kamara. Kasabay nito, muling iginit din ni Jokno na naayon sa konstitusyon ng subpina ng House Justice Committee sa AMLAC para humingi ng detalye tungkol sa financial transaction ng mag-asawang Duterte Carpio. Madam Chair, I think it's pretty clear na itong pagsasampa ng reklamo laban sa atin ay isang diversionary tactic. Gusto nilang malimutan ng taong bayan kung bakit tayo naririto. Sana po wag tayong madala. At ako po, I can speak for everyone else who has been charged. Hindi kami natatakot at hindi kami ma-intimidate. Itutuloy po namin ang amin tungkulin bilang mga members ng Committee on Justice at representatives ng mga sambayanang Pilipino. Kinestyon ng isang political analyst ang mabagal na pag-aksyon at tila kakulangan ng koordinasyon sa ibang bansa ng pamahalaan para maibalik ng Pilipinas si Saldico. Duda ni Lito Banayo, posibleng may tumutulong sa dating mambabatas upang makaiwas sa mga otoridad. Ayon kay Banayo, ang pananatili ni Ko sa ibang bansa sa loob ng 15 hanggang 16 na buwan nang hindi natutunton ay kahina-hinala. Lalo't may mga embahada naman ang Pilipinas sa iba't ibang dako ng mundo. Naniniwala ang political analyst na bukod sa malaking pondo at international network, posibleng nakakakuha rin si Ko ng matibay na legal support sa Europa kaya't patuloy itong nakakaiwas sa pag-aresto. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga.